Good morning, good evening, and good afternoon. Kung saan dako man kayo ng mundo nandun ngayon. Ako nga pala si Coach Jay. I'm a combat sports coach and a traveler doing some travel tips, advices, and vlogs. For today, i-review natin ang isang barko na nabiyahe mula Batangas Pier papuntang Calapan Pier vice versa. Aalamin natin ang mga simpleng specs ng barko at i-rate natin to. I-rate natin to base sa comfort, hospitality ng crew, at syempre, ganda ng barko. So let's go! Ang barkong sasakyan natin ngayon ay isang barko ng Montenegro Shipping Lines. At ito ang Montenegro Santa Edita. Ang barkong to is proudly Philippine-made. Ginawa ang barkong to sa San Pedro Shipyard at may capacity to na 18 buses. At meron siyang dalawang engine na Mitsubishi at ang speed nito ay 13 knots. Sabi nila, may desalination plant daw tong barkong to. So ang rorong to is may dalawang accommodation, isang aircon at isang open air. Sa aircon accommodation nila is may extra charge na 50 pesos. Nandito tayo ngayon umupo sa may aircon nila. Bilang gilid ay meron silang malambot at mahabang synthetic leather na upuan at meron itong magandang glass table. Sa bandang gitna namin ay meron siyang individual na upuan. Malambot din yung upuan, yun lang hindi nare-recline at may sarili itong CR sa loob. Sa bawat biyahe mahalagang may comfort room. At ang comfort room ng barkong to ay ang papaalala sa akin ng comfort room ng EDSA Shangri-La. May magandang lavatory, may magandang salamin at may shifting lights pa. Meron din siyang urinals para sa mga disabled person at meron ding bidet yung CR nila. Right outside the aircon accommodations, nandun yung open area nila. Sa labas nandun yung isa pang comfort room. Sa left side yung lalaki at sa right side naman yung babae. At sa gitna naman yung kantin nila. Pwede kang bumili ng pagkain mo dyan. Pero wala silang mga pack meal, puro quick meals lang. Mga biscuits, water, soft drinks, at meron silang cup noodles. Sitsire din kutlutin mo sa biyahe. Pero ang tip ko sa inyo, bring your own baon. Kasi medyo pricey ang price dito sa barko. Sa labas maaliwalas at mahangin. Ang downside lang nito is pagbaba mo ng barko is malagkit siya sa pakiramdam. Lalo na kapag medyo maalinsangan yung panahon. Dahil sa humidity ng hangin, syempre yung tubig alat is malagkit, di ba? Overall, okay naman dito sa labas. Yung upuan niya is gawa sa semi-hard plastic, hindi nga lang siya nare-recline. At sa bandang dulo may basurahan at ashtrays. So sa bandang dulong bahagi ng barko, doon ka pwedeng manigarilyo. Siyempre, paalala lang, bawal magtapon ng kahit na ano sa dagat. So sa may bandang left side naman, paparating na barko is Fastcat, galing Batangas Pier yan. At yung sa kanan naman is paparating is yun yung barkong Starlight Jupiter, galing din sa Batangas Pier yan. May mga videos din tayo yung review tungkol sa barkong yan. So check nyo lang dito sa may videos ng channel ko. So, aakyat tayo sa may pinakataas na bahagi ng Roro. Habang nanggalayag yung barko, pwede kang tumambay dito, lalo na kung hindi naman ganun kainit. Pwede ka rin kumain dito, kasi may mga mesa dito at ng upuan na kainan. Kung may kasama ka namang mga bata, pakitingnan na lang yung mga bata kasi medyo madulas din sa higit lalo na pagbasa. Siyempre, baka malaglag sila sa dagat, so konting ingat. Yung Roro na yan yung barkong Peña Francia. Mostly sa kanya is yung puro cargo. Nakikita natin na medyo kalmado yung dagat ngayon. Nagpapadaong na yung Starlight Jupiter sa pier ng Calapan. Maliit lang yung barko na yan, pero maganda ang loob niyan. Siyempre, mabilis din yan. Paparating na rin nga pala yung Fastcat sa may Calapan Pier. Yung barkong Fastcat na yan is meron siyang sariling rampa. Unlike sa ibang Roro, yung may hinahagi sila na tali para iangkurahe yung barko sa may pantalan. Yung Fastcat kasi is meron siyang sariling rampa. Yung sa rampa niya is meron siyang mount. Nakikita nyo sa may rampa na yan is meron yan clip. So, yan yung kiklip sa likod ng Fastcat. Tinataas yung rampa gamit yung motor. Pero ang alam ko sira ang rampa eh. So, mano-mano nilang tinataas yan gamit yung chain block. Kaya medyo matagal mag-unloading tsaka loading yung Fastcat ngayon. And so, ayun nga, papaalis na kami ng Calapan Pier. Binuksan na rin nga pala yung ilaw at syempre, umiikot na rin yung isang crew nila. So, naniningin siya ng 50 pesos para dito sa may area na to. Pero okay magalala, sulit yung 50 pesos nyo dito kasi napakalamig dito. Napaka-komportable. At ayan na nga, dumaong na tayo sa may Batangas Pier.
So actually, itong barkong to is mahigit 10 times ko nang nasasakyan kasi linggo-linggo akong umuwi ng Manila. Kung i-rate ko yung comfort ng barkong ito is 10 over 10. 10 kasi napaka-komportable ng barkong to. Kung i-rate ko naman yung hospitality ng crew nila, 10 over 10 din kasi napakababait ng crew nila dito. At kung i-rate ko naman yung ganda ng barko, syempre, 10 over 10. Kasi ito yung pinakamaganda at pinakabagong barko ng Montenegro Shipping Lines. Kaya kung uuwi ka ng Calapan or luluwas ka papuntang Batangas, abangan mo tong barkong to kasi napakasulit ng ibabayad mo sa barkong to. So maraming salamat sa panonood at syempre, magba-review pa tayo ng iba't iba pang klase ng barko na bumabiyahe sa Batangas Pier. As always, mag-iingat tayong lahat. God bless to everyone.